Hello everyone! Narito na naman po sila para sa ating ika-79th day ng ating sharing ng devotional video. And today is Tuesday at tomorrow po ay statutory holiday namin or legal holiday dito sa Hong Kong dahil birthday ng Buddha nila dito sa Hong Kong. But, ayan, tayo po ay magde-day off or mag-holiday at we pray na gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga magiging lalakarin para bukas. So, bago po tayo magsimula ng ating devotion, ay wag po natin kakalimutan ang mag-opening prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po, Lord God, para sa araw na ito, Panginoon, na kami inyong sinamahan, Panginoon, at binigyan ng buhay, lakas, at karunungan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang bawat araw sa aming pagtatrabaho at lahat ng aming ginawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa amin na hindi kami mapahamak sa buong araw na ito, Panginoon, at magawa ng may kaayusan ng lahat ng mga dapat namin gawin, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang pag-aaral na ito ng inyong mga salita, Panginoon, na hindi namin ito pagsawaan, Panginoon, bagkos ay lagi kaming maging uhaw, Panginoon, para makapakinig o mag-aral at magbulay-bulay ng inyong salita para sa aming ikalalagong espiritual, Panginoon. And salamat po sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, para sa katubusan ng aming kasalanan at sa laging paggabay sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon. And we know, Lord God, na ang bawat pag-aaral na ito ay nagdudulot sa aming kapwa na nakakapakinig o nakakabasa na para mabago unti-unti ang kanilang buhay, Panginoon. From glory to glory, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming great teacher, our good shepherd, Panginoon. At wala na po kaming iba pang hihilingin, Panginoon, sapagkat ang inyong pagmamahal, grasya at habag para sa amin at mga biyaya ay tunay na nag-uumapaw, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa pagsama ninyo sa amin sa bawat araw, Panginoon, ay mapapurihan at madakila namin kayo, Panginoon. Kayo ang laging mataas sa aming buhay, Panginoon, and let your glory shine upon us. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ito po yung nakasulat sa Lucas 19:1. Sabi dito, nakilala ni Zaccheo si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Message, dito naman ay magaganap na makilala ni Zaccheo ang Panginoong Jesus. Dahil pumasok daw si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Application. Kung ating aalamin at pag-aaralan, ang Jericho ay ang unang lugar na may mga bakod na matibay bago makapasok sa Kanaan. Dati po kasi ang Israel ay tinatawag na Kanaan pero sinakop lang ng mga Israelita. Ang alam natin na ang Kanaan ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita matapos nilang umalis or lumabas mula sa Egypt or Ehipto. Kaya para masakop at mapasok ang lupaing pangako ay winasak at giniba ng mga Israelita ang bakod o pader ng Jericho. Lahat ng mga tao at ari-arian doon ay sinamsam ng mga angkan ni Akan. Di sila sumunod sa bilin ng Diyos, kaya nilamon ang buong lahi nila ng lupa. Ngunit nang pumasok si Jesus sa Jericho ay isang matibay na bansa na ang Israel. Pero pumunta muna siya sa Jericho dahil may pakay siya na tao dito. Ito nga ay si Zaccheo, na bagamat isang Hudyo ay nagtatrabaho sa mga Romano. Kaya itinuturing ito ng mga Israelita na makasalanan dahil iniisip nila na nagtatraidor ito sa sarili nilang bayan o bansa para lang mabuhay o yumaman. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, sa magiging mga susunod pa nating pag-aaral sa mga susunod na araw ay mas mauunawaan natin na kung bakit pumunta ang ating Panginoong Yesus sa Jericho dahil nga meron siyang pakay. At kung mapapansin natin, di ba, ating Panginoong Yesus, kapag meron siyang gustong pagalingin o gawan ng himala, ay tumatawid siya o pumupunta siya sa ibang lugar bliban sa Israel. Ayan. Kumbaga pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar kung saan ibig sabihin doon natin makikita ng ating Panginoong Yesus ay inaabot ang bawat tao sa iba't ibang lugar. Ayan, yan man ay Hudyo, yan man ay tinatawag na tawag dito Hintil or Gentile. Sa mga Hudyo kasi ang paniniwala nila, sila lamang ang piniling bayan ng Diyos
Kumbaga sa kanila, kapag ka Hudyo ka, ay hindi ka bilong or hindi ka kasama sa lahi ni Abraham. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Yesus ay binigyang laya or tinapos ng ating Panginoong Yesus ang mga kautusan ni Moises, na kung saan ang pinaka nangingibabaw na batas na lang ay ang pag-ibig, pagtanggap, pagpapatawad at walang paghusga na pagmamahal sa ating kapwa, na kung saan ang ating Panginoong Yesus nga ang pinakauna-unang nagpakita niyan, dahil isipin mo na kung siya ay separatist kagaya ng mga Pariseo, kumbaga doon lang siya mananatili o magi-stay sa Jerusalem or sa Israel, di ba? Pero ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, pumunta siya sa iba't ibang lugar na kung saan ay doon ay may mga ginagawa siyang himala at may mga pinapagaling siya ng mga tao, di ba? Dahil yun yung paraan ng ating Panginoong Yesus para maabot ang bawat tao. Parang kagaya din sa atin, di ba? Ang ebanghelyo ay nakakarating na sa iba't ibang parte ng mundo. So, sa pamamagitan ng ginagawa natin na pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-devotion, pag-evangelize, di ba? Or kung ginagamit natin ng ating mga social media para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, ay parang ginagawa na rin natin ang kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, na kung saan ay nilalakbay niya ang iba't ibang mga lugar para magturo, magpagaling, at mapalaya ang bawat tao. So, ganun din ang ginagawa sa atin ng ating Panginoong Yesus, di ba? Na kung saan sa ginawa niyang pagsasakripisyo sa krus ng Golgota or Kalbaryo, ay naligtas tayong lahat. Wala nang babae o lalaki man, laya or bihag or nakakulong, di ba? Or hintil at Hudyo, di ba? Kumbaga lahat tayo ay iisa sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ng mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos ay tinuturing na anak ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, pwede nating tawagin na ating kapatid ang ating Panginoong Yesus. Pero syempre, siya pinaka natatangi sa lahat dahil nakaupo siya sa kanan ng trono ng ating Panginoong Diyos. At kung saan pag tayo ay magbabalik ng ating espiritu sa ating Panginoong Diyos, ay makakasama na tayo ng ating Panginoong Yesus at ng ating Diyos Ama at ng mga anghel at mga taong namuhay ng may pagkatakot at pagsunod sa ating Panginoong Diyos nung sila ay nabubuhay, di ba? So, maaring hindi na natin sila makikita physically, yung physical na katawan nila, pero ang makikita natin ay ang kanilang spiritual or glorified body sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, na syempre sa kabilang buhay na yun, hindi dito sa buhay natin dito sa mundo, dahil kung buhay pa sila ngayon ay malamang sila ay butot balat na dahil ilang libong taon na ang nakakalipas, 'di ba? So mapalad tayo na tayo ay nabuhay sa panahong ito, sa mundong ito, na kung saan ay mas improve na ang teknolohiya at mas napalawig na ang kaalaman at karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao, 'di ba? Na kung saan sobrang laya natin, na hindi kagaya noong panahon ng mga Israelita, 'di ba? Na kung saan dito nga bago nila masakop or bago nila mapasok ang promised land or Kanaan, kinailangan nilang makipagdigma or labanan ang una sa Jericho, yung gibain nga ang pader ng Jericho. Pagkatapos ay para makapasok sila sa promised land or Kanaan, at napagtagumpayan yun nila Joshua or nila Josue. Sila ang nakapasok at naging dahilan, pinangunahan sila ng ating Panginoong Diyos para makapasok sa promised land na ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Pero lang, syempre may mga tao pang nakatira nun sa Kanaan, kaya pati yun ay nakipagdigma din sila bago nila napagtagumpayan. At during the time of ating Panginoong Yesus ay ang nangunguna na noon or naghahari sa Israel or sa buong mga bansa nila noon ay ang mga Roman Empire. Kung saan ang Roman Empire, ayun, merong isa na pinuntahan ng ating Panginoong Yesus sa Jericho na si Zaccheo, na kung saan isa itong Hudyo or Jew,
pero ito ay kailangang magtrabaho sa Roman Empire bilang maniningil ng buwis or tax collector, na kung saan tinuturing na naman yon ng ah, mga nasa relihiyon na mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan or mga saduseyo na makasalanan, dahil nga kumbaga parang ito ay nagtataksil o nagtatraidor sa kanilang bansa at paniniwala na Hudyo, pero nagtatrabaho bilang maniningil ng buwis, at alam nilang ang pagiging maniningil ng buwis ay meron ding porsyento na nakukuha or dinadagdagan ng mga maniningil ng buwis or tax collector ang mga buwis na kailangang bayaran sa Roman Empire. So, ang pakay doon ng ating Panginoong Yesus ay si Zaccheo, na kung saan ay matutungayan natin kung paanong nagbago o binago ng encounter niya sa ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay. So, ma-amaze kayo sa kung ano ang istorya ni Zaccheo kung hindi nyo pa ito nababasa. Pero sa mga nakabasa na, I'm sure alam na nila kung ano ang ibig sabihin ng encounter ni Zaccheo sa ating Panginoong Yesus. So, sa buhay natin, di ba, kung tayo ay hindi pa nagkakaroon ng encounter sa ating Panginoong Diyos or sa ating Panginoong Yesus, ayan, maaari tayong magkaroon ng encounter sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. And syempre, maaari nyo rin itong basahin sa sarili nyong Bible, either sa cellphone na Bible or physical Bible, na kung saan ay magkakaroon kayo ng maayos na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Depende sa inyong gustong version, kung gusto nyo Tagalog o English o sa salita na inyong naiintindihan. Basta ito ay magkaroon ng impact sa inyong puso at isip at magkaroon ng positibong pagrerema or aral na mapupulot ninyo at maisasabuhay din ng bawat isa sa atin. So, nawa po ay may natutunan tayo, at bukas po muli ay itatakal ulit natin ang tungkol sa makilala ni Zaccheo ang ating Panginoong Yesus. So, kung tayo wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos, ay nawa ay sa ating pag-aaral na ito ay unti-unti na kayong nagkakaroon ng kaalaman at nai-inspire na ma-inlove at magkaroon ng mabuting relasyon sa ating Panginoon Diyos. So, bago po ang lahat, tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya na pinagkaloob niyo, Panginoon, at nasa kung saan, Panginoon, ay tinakal up po namin or pinag-usapan namin dito ang tungkol sa inyong promised land, Panginoon, na kung saan kahit may mga pader, Panginoon, kagaya sa amin, Panginoon, may mga pader na maaring humadlang sa amin, Panginoon, upang matupad namin ang aming mga pinapangarap, Panginoon, or ang mga katuparan ng inyong mga pangako sa amin, Panginoon. Pero mapagtatagumpayan po namin ito, Panginoon, o napagtagumpayan na namin, Panginoon, na wasakin ang mga pader na ito at makapunta, Panginoon, sa inyong promised land, Panginoon, or ang inyong pinangakong magandang buhay, magandang kinabukasan, Panginoon, at magandang pag-asa para sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat ang plano nyo, Panginoon, ay hindi namin nababatid at kayo lamang ang nakakaalam, Panginoon. Pero hayaan niyo po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magsilbing inyong lingkod, Panginoon, na mapapurihan, maitaas, at maipahayag sa bawat kapwa namin na makikilala at maaabot, Panginoon, ng video na ito ang inyong kabutihan, pag-ibig, pagmamahal sa amin, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na panghawakan lamang namin ang inyong mga pangako sa amin, Panginoon, at hindi ninyo kami bibiguin, Panginoon, kagaya sa ipinangako ninyo kay Moises, Panginoon, na naganap sa mula kay Josue, Panginoon, at sa kanilang mga nakatupad, Panginoon, na kung saan nakatupad na makapasok, Panginoon, sa promised land, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay naghahangad din, Panginoon, na mapuntahan din namin ang inyong promised land, Panginoon, either sa kabilang buhay man ito, Panginoon, o dito sa lupa, Panginoon, ay aming dinadalangin, Panginoon, na ang lahat na aming mga panalangin na financial, spiritually, sa aming health, or kalusugan, Panginoon, paggaling sa mga karamdaman, Panginoon, at maayos na relasyon sa aming kapwa, Panginoon,
at ang aming spiritual, Panginoon, ay maging matibay na nakasandal at may mabuting relasyon sa inyo, Panginoon. Tinataas po namin kayo, tinadakila, Panginoon, at kami ay kahit hindi karapat dapat, Panginoon, ay minahal at tinanggap niyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon, at hayaan niyo din po, Panginoon, na mahalin din namin kayo, Panginoon, kagaya ng pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. At ang aming kapwa ay mahalin din namin kung paano namin kayong minamahal at paano namin minamahal ang aming sarili, Panginoon. Salamat sa katubusan sa aming kasalanan, Lord, aming Panginoon, at nawa ay ang bawat isa din na makakapakinig dito, Panginoon, ay maging malaya, Panginoon, sa kasalanan at sa kung ano man ang mga nagiging balakid o pader, Panginoon, para makamit nila ang inyong mga ipinangako para sa bawat isa sa aming, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!